Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa isa na namang nakakakilabot na istorya. Malugod kong binabati ng magandang araw ang lahat na nakikinig ngayon at sa ating narrator ng channel na ito. Ako nga pala si Carmela, may edad na 20 taong gulang. Kami ay nakatira sa isang baryo ng Santa Isabel at 4 kaming nakatira sa isang bubong. Ako, si nanay, si tatay, at ang isa kong kapatid na babae na may edad na 13 taong gulang. Maraming pamayanan ang baryo Santa Isabel kaya marami kaming kapit-bahay. Mahirap lamang kami at ang aming bahay ay yari lamang sa kawayan at ang bobong ay yari sa dahon ng niyog. Iilan ring mga bahay sa lugar namin ang mayroong silong, kabilang na roon ang aming bahay. Meron itong mataas na silong at may hagdan sa labas paakyat sa pintuan namin. Isang araw ay may bisita na taga-ibang lugar ang aming kapitbahay na malapit lang sa amin. Nakita kong kausap ito ng aming kapitbahay sa terasa ng mga ito. Bumili ako sa tindahan ng mga oras na yon, kaya napadaan ako sa tapat ng bahay ng aming kapitbahay na si Aling Linda. Nabigla na lang ako nang sa muli kong pagdaan ay nakita kong nasa bintana ang babaeng ito at titig na titig ito sa akin. Bigla namang may kung anong takot na naramdaman ko na hindi ko maipaliwanag. Nagmamadali naman akong pumanhik sa hagdan namin. Sa pagkakataong iyon ay nagkasakit pa naman si nanay. Kaya nasa loob lang ito ng aming bahay. Si tatay naman ay wala sa bahay tuwing araw dahil nagtatrabaho ito bilang helper sa isang construction. Ako lang at ang aking kapatid na babae ang nag-aalaga sa aming inang may sakit at naiiwan sa bahay. Papahapon na. Kaya minabuti kong isara na lang ang mga bintana ng aming bahay. Ang aming ina naman ay natutulog ito pagkatapos nitong subuan at painumin ng aking kapatid ng gamot. Akala ko ay darating na si tatay dahil nakasanayan naming mga alas 6 ay uwi na ito. Pero mag-alas 6 na lang ay hindi pa si tatay umuwi. Maya naman ay nagpasya na kaming mahiga ng kapatid kong si Nora. Hanggat bigla na lang kaming napabangon nang marinig namin ang mahinang ungol ng nanay naming may sakit. Nay, bakit po? Tanong ko sa ina naming may sakit, nakita kong napahawak ito sa tiyan. Anak, sumasakit ang tiyan ko. Sobrang sakit. Impit na sabi ni nanay, na alarma naman kaming magkapatid. Nora, may init tubig pa ba sa thermos? Tanong ko sa kapatid ko, naku, mukhang wala na ate. Sagot naman ng kapatid ko, at mas lalong dumiin pa ang paghawak ni nanay sa kanyang tiyan. Kaya napilitan akong lumabas upang mag-init ng tubig. Nasa labas kasi ang kusina namin at ito'y naseparar sa aming bahay. Binuksan ko ang pinto at pumanaog sa aming hagdan pababa. Upang mag-init ako ng tubig. Hindi namin alam kung bakit bigla na lang sumakit ng ganoon ang tiyan ni nanay. Pagbaba ko ng hagdan ay dumiretso agad ako sa munting kusina namin upang mag-init ng tubig. Subalit laking gulat ko nang masulyapan ko sa ilalim ng aming silong ang isang babaeng nakatingala kung saan banda si nanay nakahiga. Sa gulat ko naman ay napasigaw ako ng malakas kaya tumakbo ang babae. Hindi ko man naaninag ang mukha niya pero sigurado akong isang babae yon dahil mahaba ang buhok nito. Sa pagsigaw ko'y siya namang pagdating ni tatay. Pumasok ako sa loob at si tatay na ang nag-init ng tubig sa silong namin.
Pagpanhik ko'y nakita kong tumigil na rin ang sakit ng tiyan ng nanay kong may sakit. Sabi nito ay bigla na lang daw nawala ang sakit ng tiyan nito. Tinanong ako ng kapatid kong si Nora kung bakit ako sumigaw. Kaya sinabi ko sa kanila ang aking nakita, tungkol sa babaeng nakita kong nakatingala sa aming silong. Naghihinala kaming aswang iyon at iyon ang dahilan kung bakit bigla na lang sumakit ang tiyan ng nanay naming may sakit. Humingi naman ng pasensya si tatay kung bakit natagalan ito sa pag-uwi. Kinabukasan ay maaga pang umalis si tatay dahil kailangan kasing maaga pa ito sa trabaho nito. Pagkatapos naming pinakain si nanay ay magkasabay naman kaming kumain ng kapatid kong si Nora. Nang may biglang kumatok sa pinto ng aming bahay sabay sambit sa aking pangalan, Carmela, Carmela, si Aling Linda ito. Sabi nito. Nagtaka akong tumayo at binuksan ang pintuan. Si Aling Linda ay ang aming kapit. Bahay na malapit lang sa amin, ito yung may bisitang babae. Bakit po Aling Linda? Tanong ko naman rito, pero nakita kong may dala itong medyo may kalakihang bowl na may lamang adobo. Carmela, tanggapin mo itong niluto naming adobo. Para may ulam din si Merenggina. Sabi ni Aling Linda. Wow, kayo po na nagluto nito Aling Linda. Tanong ko naman. Ay hindi. Yung pinsan kong nagbakasyon dito sa amin. Yung nakita mong kausap ko kahapon. Sagot nito sa akin, saglit akong natigilan. Pero bilang respeto sa aming kapit, bahay ay tinanggap ko iyon at isinalin sa aming bowl. Pagtalikod ni Aling Linda ay kapwa namin tinitigan ng kapatid ko ang adobong bigay nito na sabi nito'y niluto ng bisita nitong pinsan. Kukuha na sana ng adobo ang kapatid kong si Nora ngunit pinigilan ko ito. Bakit ate? Tanong pa nito, parang may napapansin kasi ako sa pinsang bisita nila Aling Linda, Nora. Sabi ko sa kapatid, parang hindi naman ako pinakinggan ng kapatid at tuluyang kumuha nga ito ng isang adobo. Kakainin na sana nito iyon, ngunit nagulat ito nang makitang may uod ang adobong kinuha nito. Napasigaw ito at maging ako man ay nagulat lalo na nang makitang may uod nga ang adobo. Noon ko naisipan sa mga sabi-sabi mula sa mga matatanda na oras pag makain mo iyon ay malaking posibilidad na ikaw ay mahahawaan ng pagkaaswang at matatanggal muna ang iyong mga ngipin. Sa galit ko ay lihim kong itinapon iyon sa basura namin sa labas. At nagmamadaling umakyat muli sa itaas ng aming bahay. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin upang silipin ang labas sa bandang basurahan. Nanlaki ang aking mga mata nang makita ko ang bisita ni na Aling Linda na sumilip sa aming basurahan. Nakita ko ang galit na mukha nito nang makita nitong itinapon ko sa basurahan ang adobong ibinigay ng mga ito. Kinabahan ako ng todo. Naisip kong masama talaga ang babaeng bisita ng aming kapitbahay dahil sa takot ko'y maaga akong nagsaing sa aming silong. At para panigurado ay nag-init na rin ako ng tubig upang di nalalabas kung anumang mangyari. Nora, yung mga bintana ha. Kailangang maging matibay ang pagkakasara mo nito. Sabi ko sa aking kapatid. Tumango naman ito at sinunod ang aking mga inutos. Mga alas 5 pa lang ng hapon ay ipinanhik ko na sa itaas sa loob ng aming bahay ang aming kaldero, dermos at ang noodles na aking niluto mula sa munting kusina namin sa silong. Nang matapos ay isinara ko na agad ang pintuan namin.
Hanggat sa kumagat na nga ang dilim, narinig naman namin ng kapatid ko ang mga maiingay na alulong ng mga aso sa labas. Iyon ang unang pagkakataong narinig namin ang ganoong ingay at pag-alulong at ungol ng mga aso. Napansin ko naman ang liwanag na tumagos sa aming bintana, kaya agad kong sinilip iyon. Nabigla pa ako nang makita ko ang mapupula at bilog na buwan na kalalabas lamang sa kalangitan. Mas lalo akong kinabahan nang malamang kabilogan pala ng buwan. Mabuti nga't maaga nga kaming nakapagsarado at nakahanda sa mga gagamitin sa loob ng bahay, baka magagabihan na naman si tatay. Ngunit napanatag naman ako nang dumating si tatay. Kaya medyo naibsan ang takot naming magkapatid. Si nanay naman ay medyo okay na ito sa kalagayan nito. Pero hindi nito alam ang tungkol sa bisita ng kanilang kapitbahay at ang tungkol sa adobo dahil natutulog ito kanina. Pagkatapos naming maghapunan ay nahiga na rin kami. Ngunit tulad ng ganoong oras ay muling inatake ng sakit ng tiyan ang aming inang may sakit. Muli kaming naalarma sa muling pagsakit ng tiyan ni nanay. Tay, baka may masasama na namang nakatingala sa silong, tulad sa nangyari kagabi. Mahinang sabi ko sa aking tatay, at kapwa kami napaurong nang marinig namin na may tila tinig ng baboy sa ilalim ng silong habang si nanay naman ay napahiyaw na sa sakit ng tiyan nito. Hindi naman nagsayang ng oras si tatay. Kinuha nito ang matalim nitong itak at ang flashlight nito at dahang lumabas ng bahay at pumanaog sa hagdan namin. Sinilip agad ni tatay ang ilalim ng aming silong at ganoon na lang ang gulat nito nang makitang may malaking baboy nga sa silong. At nakita ni tatay na nakatingala din ang baboy na ito habang singhot sa ilalim ng kinahihigaan ni nanay. Parang nagulat din ang baboy na ito nang matanglawan sa flashlight na gamit ni tatay. Tumakbo ito at hinabol ito ni tatay. Nakarating si tatay sa unahan sa paghahabol lamang sa masamang baboy na alam naming aswang. Agad namang tumigil ang sakit sa tiyan ni nanay at parang nanghihina ang inang may sakit sa mga oras na yon dulot sa sakit ng tiyan nitong naranasan. Nakita ng kanilang tatay na biglang nag-aanyong babae sa unahan ang baboy na hinahabol nito. Nagsiliparan ang mga buhok nito. Ngunit hindi natatakot si tatay at hinabol pa rin nito ang babae upang tagain sa itak nitong bitbit. Pagdating ni tatay sa unahan ay bigla na lang nawala ang babaeng aswang. Nagpalinga pa si tatay sa paligid subalit wala na itong nakikitang babaeng nagsiliparan ang mga buhok at nagtayuan. Ang hindi alam ni tatay na bumalik sa bahay nila ang aswang. Malakas at galit na huni ng wakwak ang narinig namin sa paligid sa labas ng bahay. Ate, nandyan ang wakwak. Nasaan na ba si tatay? Nanginginig na tanong ni Nora sa akin. Niyakap ko ang kapatid ko at lumapit din kami kay nanay. Natakot kami baka bigla na namang sasakit ang tiyan ni nanay dahil sa wakwak sa labas. Biglang may kumatok ng sunod-sunod sa aming pintuan. Nagkatinginan kaming tatlo ni nanay at ng aking kapatid. Patuloy pa rin ang lakas ng pagkatok ng pinto, kaya di ko naiwasang magsalita at magtanong kung sino ito. Tay, kayo po yan. Tanong ko sa kung sino man ang kumatok, subalit walang sumagot at patuloy ang malakas na pagkatok nito. Mas lalo kaming kinabahan nang hindi sumasagot man lang ang kumatok. Kaya masama ang kutob namin na hindi iyon si tatay.
Si tatay naman ay nagmamadaling umuwi sa bahay nang hindi na nito nakita ang masamang nilalang na hinahabol nito, lalo pat narinig nitong tinawag namin ito. Pagdating ni tatay sa may hagdan sa labas ng aming bahay, ay naabutan nito ang isang babaeng kumakatok sa pintuan ng bahay namin habang nagsitayuan ang mga buhok nito. Galit na mabilis na nilapitan ito ni tatay at tinaga sa dalang itak nito. Gulat at napasigaw ang babaeng ito nang matamaan sa matalim na itak ni tatay. Tumalon ito kay tatay at sinunggaban nito si tatay. Saglit na bumaon ang mga kuko ng aswang sa braso ni tatay, ngunit mabilis at malakas namang naiwaksi ito ni tatay at sinigundahan nito sa pagtaga ang aswang na ito. Nagulat si tatay nang biglang nag-ibang anyo na naman ang babaeng aswang. Naging segbin ito. Lumipad bigla ito at lumukso palayo. Sinundan na naman ito ni tatay upang tuluyang mapatay nito ang aswang. "Tay, mag-iingat po kayo," sigaw ko kay tatay. Dahil kita ko sa maliit na butas na bigla itong niluksuhan ng babaeng aswang at biglang naging segbin ang babaeng iyon. Ngunit hindi na nakita pa ni tatay ang babaeng aswang na naging segbin. Kahit anong paghahanap nitong ginawa sa paligid ay wala na talaga ito. Narinig ko naman na parang biglang nagkakagulo ang aming kapitbahay. Na para bang may tinulungan ang mga ito, mabilis namang bumalik si tatay sa aming bahay at nagmamadali itong pumanhik. "Tay, kumusta po kayo? Kilala niyo ba ang babaeng aswang?" Salubong ko naman kay tatay, parang nakita ko na siya anak, bago lang. Di ko lang matandaan kung saan. Sagot ni tatay, at natigilan kaming lahat nang marinig ang aming kapitbahay na may dadalhin ang mga ito sa hospital. Nanlaki ang aming mga mata kung sino kaya ang dadalhin ng mga ito sa ospital ng gabing iyon. At nagulat kami kinabukasan nang malamang ang pinsang bisita pala ng aming kapitbahay ang dinala sa hospital dahil may malaking tag daw ito sa likod. At sigurado na kami na ang bisitang pinsan ng aming kapitbahay ay siyang aswang na gumambala sa amin sa loob ng 2 gabi. Malala pala ang sugat na tinamo nito sa ginawang pagtaga ni tatay ng gabing iyon. Nabalitaan na lang namin na mula sa hospital ay diretsyo na itong umuwi sa lugar nito. Kung nagustuhan niyo ang ating kwento, maaari sana mag-subscribe, like and share na din. Maraming salamat po.